Happy Valentine's Day, Inay Heart! Sa isang maliit na lantian na gawa sa kawayan at nipa, na nakahiga malapit sa tabi ng makislap na sapa, nakatira ang mag-ina na sina Aling Rosa at Nuningnang. Ang kanilang tahanan ay hindi marangya, walang makintab na sahig o mamahaling gamit, ngunit puno ito ng init ng pagmamahal at pagsisikap ng isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Si Aling Rosa ay isang balo na nagtitinda ng mga pagkain na kanyang sariling niluluto sa daungan tuwing umaga, mga lugaw, toko at baboy, at saging na nilagang may asukal. Bumangon siya bago pa sumikat ang araw, nagluluto habang si Nuningnang ay natutulog pa sa kanilang maliit na higaan. Minsan, kapag kulang ang benta, hindi siya nakakakain para itira ang pagkain para sa kanyang anak. Kahit mahirap, palaging may ngiti sa labi ni Aling Rosa kapag nakikita niyang ngumingiti si Nuningnang, lalo na kapag kumakain ito ng kanilang hapunan na kadalasan ay kanin at tuyong isda o mga gulay na kanilang tinatanim sa maliit na bakuran nila. Si Nuningnang naman, isang batang babae na 11 taong gulang, ay napakasipag at maunawain. Minsan ay nakita niya ang kanyang ina na nagpapahid ng luha habang nag-aayos ng kanilang mga gamit, ngunit agad itong ngumingiti kapag napansin niyang tinitingnan siya ng bata. Alam ni Nuningnang nahirap ang kanilang buhay, ngunit hindi iyon naging dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Lagi siyang tumutulong sa ina, nag-aalaga ng kanilang mga tanim na kamatis, sitaw, at kalabasa, naghuhugas ng pinggan, at naglilinis ng kanilang tahanan. Isang araw, habang naglalakad sila papunta sa palengke para magbili ng bigas, nakita nila ang mga tindahan na puno ng pulang dekorasyon, mga bulaklak, card, at tsokolate. Tinanong ni Nuningnang ang kanyang ina, "Inay, bakit po maraming pulang bagay ngayon?" Ngumiti si Aling Rosa at sinabi, "Iyon, anak, ay para sa araw ng mga puso. Ito yung araw na nagpapakita ang mga tao ng kanilang pagmamahal sa mga mahal nila sa buhay, sa mga magulang, kaibigan, o kasintahan." Mula noon, nasa isip na ni Nuningnang na gumawa ng isang espesyal na bagay para sa kanyang ina sa araw ng mga puso. Alam niyang hindi nila kayang bumili ng mamahaling regalo, ngunit naisip niya na may paraan para ipakita ang kanyang pagmamahal. Isang umaga, sinimulan ni Nuningnang na mag-ani ng mga gulay mula sa kanilang bakuran, mga sariwang kamatis, sitaw, at kalabasa na mas marami pa kaysa sa kanilang kailangan. Isang umaga, habang si Aling Rosa ay nasa daungan para magbenta, kumuha si Nuningnang ng maliit na basket, inayos ang mga gulay ng maayos, at pumunta sa mga kapitbahay nila sa tabi ng sapa. "Mang Karding, baka po gusto nyo ng mga gulay. Sariling tanim po namin," sabi niya sa isang matandang mangangaso na nakatira sa tabi ng kanilang lantian. "Sige, anak, bibilhin ko yan." "Magkano ba?" tanong ni Mang Karding. "Piso lang po bawat piraso," sagot ni Nuningnang ng mahinahon. Sa loob ng 2 araw, nagbenta siya ng mga gulay sa mga kapitbahay, at nakalikom siya ng 30 pisos. Pagkatapos niyang makalakam ng pera, pumunta siya sa maliit na tindahan sa dulo ng daan. Binili niya ng 2 pirasong murang tsokolate na benta doon, bawat isa ay nagkakahalaga ng 20 piso. Pagkatapos, binili niya rin ng 1 pirasong pulang papel na nagkakahalaga ng 3 pisos, at isang maliit na bote ng pandikit na nagkakahalaga ng 7 pisos, kaya natuwa si Nuningnang nasakto ang pera niya kaya agad siyang nagtungo sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa kanilang tahanan at agad na sinimulan ang kanyang gawain. Hinati niya ang pulang papel sa 2, isa ay ginawa niyang maliit na card, kung saan isinulat niya gamit ang lapis na kanyang pangkulay na pula, "Para sa inay kong mahal, mahal na mahal kita." Ipinagtabuyan niya ang mga langaw na dumadaan habang siya ay nagdidikit ng mga piraso ng papel para gawing maliit na bulaklak sa harap ng card. Sa araw mismo ng araw ng mga puso, bago pa umuwi ang kanyang ina, pumunta si Nuningnang sa kanilang bakuran at pumitas ng mga bulaklak na tumutubo roon, mga rosas na pula at puti na itinanam ng kanyang ina noong nakaraang taon. Inayos niya ang mga bulaklak sa isang maliit na sisidlan na gawa sa lata, at inilagay ito kasama ng tsokolate at ang kanyang ginawang card sa lamesa na gawa sa kahoy. Ngayong gabi, umuwi si Aling Rosa na pagod na pagod. Hindi masyadong maganda ang benta niya ngayong araw, kaya medyo malungkot siya. Ngunit nang pumasok siya sa kanilang tahanan, laking gulat niya nang makita ang mga bulaklak, tsokolate, at ang maliit na card sa lamesa. "Inay," sigaw ni Nuningnang habang lumalapit sa kanya. "Para po sa inyo. Happy Valentine's Day po, Inay." Tumingin si Aling Rosa sa kanyang anak, pagkatapos ay sa mga regalo. Mabilis na tumulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Inakay niya si Nuningnang at yakap ito ng mahigpit. "Salamat, anak. Ito na ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko," sabi ni Aling Rosa habang ngumingiti at umiiyak. "Hindi man tayo mayaman, ngunit nagmamahalan tayo sa isa't isa, at iyon ang pinakamahalaga."
Nagsimulang kumain sila ng kanilang hapunan na may kasamang tsokolate, habang ang liwanag ng ilaw ng kandila ay nagbibigay ng init sa kanilang maliit na tahanan. Sa tabi ng sapa na kumakanta ng tahimik na musika, ang mag-ina ay nagkwentuhan at ngumiti. Alam nilang kahit gaano pa kahirap ang buhay, ang pagmamahal nila sa isa't isa ay sapat na para gawing espesyal ang bawat araw. Ang pangunahing moral ng kwento ay, hindi kailangang mamahalin o marangya ang mga bagay para ipakita ang pagmamahal, ang pinakamahalagang regalo ay ang puso at pagsisikap, na inilalaan para sa mga mahal natin sa buhay. Bukod pa rito, mas mahalaga ang pagkakaroon ng isa't isa kaysa sa material na kayamanan.